katuwang niya sa paglilingkod sa palasyo. At doon po sa 120 na gobernador na pinili ni Darius, ay halad po siya ng 3 na gobernador na mamahala sa 120. Ang dito church po, sino po bang napili niya? Ang maliwanag po basahin ko sa inyong tahanan sa Daniel chapter 6. Ang napili po ni
sila ay magdadalong Panginoon. Makikita natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay walang katulad. Dahil wala siyang katulad, siya ay kaya pagdapat na tumanggap ng pinakamataas na gloria pa sa salamat pagalan. Manilangin pa ng pagkalaan ng ating Diyos. Hallelujah! Ay yung ibig sabihin, windows open towards Jerusalem. Bukas ang mga pitana patungo sa Jerusalem. Dahil ay nagsisimbolo kung ano po ang attitude ng kaluluwa ni Iranian. Kung sa atin po, whom we love, sinong pinamahal natin, whom we worship, and who is on the throne. Sino ba ang nasa trono ng puso mo? Maaaring mangyari na nakaupo, pero ang isip ay nalalakbay. Ngunit si Daniel po, na nagabukas ng mga bintana, hindi upang magmayaman
hardship cannot change. Ano ibig sabihin? Hindi mababago ang layunin ng pagsamba. May pagsubok man o wala, hindi mababago ang layunin ng iyong pagsamba. May tagumpay man o pagsubok kabiguan, ang Diyos ay dapat na sambahin. Kaya nga sabi dito, hindi mababago. Hindi po nabago ang layunin ng pagsamba ni Daniel. Hindi po nalaga tayo batas at takot sa pagkasinan. Hindi po sila mayabang at mapapuri. Kundi hindi po nabago ang layunin ng kanyang pagsamba. Bagos ang sabi po sa Corinthians na baon, umakyat siya sa itaas, no? Sa kanyang tinitirahan. At hindi lang minsan kapatid ha, minsan, hindi naman mula hindi ko, nalihirap ko mapikasi at mapikasi, pero sa Daniel ay 3 pieces na loob, nagbigay galang, hindi po nabago yung layunin ng kanyang pagsamba. Minsan sa buhay ng Kristiyano, ako tumanas ng mga natitindig pagsubok, ako gawin sa tinatang, nakapupog ko sa mga prestadyahan kayo, hindi ako sasamba kayo, akin tanan. Pero si Daniel po, hindi nabago ang layunin ng kanyang pagsamba. Kaya nga po yung asa ng kanyang kaluluwa, yung bukas na bintana, mga bintana na nakaharap sa Jerusalem, ay nagsisimulo ng asa ng kanyang kaluluwa. Ano po ang asa ng ating kaluluwa? Dumarating tayo sa punto na iba't iba ang mga sitwasyon na ating pinagdadaanan. Kuminsan po nakabago yung layunin ng pagsamba. Agad di mo natinatan. Ang kapigalan niya natin. Pero si Daniel po, sa hindi lamang pag-usig, hindi lamang pagsubok, siya ay umarap sa usaping kamatayan. Ngunit hindi po nabago ang layunin
Diyos. Gayon din po sa buhay ni Gideon. Ganito po yun. Worship is not a time to demand God. That's response. Ang pagsamba ay hindi po yung panahon ng usan mo ang Diyos. Natugunin ang pangailangan mo, bagaman karapatan natin humiling sa Diyos. Lord, sasamba ko ngayon sa iyo, magsayo-sayo ako ngayon ng Diyos ang problema. Lord, sasamba ko sa iyo ngayon na meron ako malaking pagsubok. Tugunin mo lang ang problema mo. Pero ang pagsamba, tugunin mo ng Diyos ang anong dalangin kung hindi. Siya ay karapat-dapat na sambahin. Siya ay karapat-dapat na purihin. May problema ka man o wala, ang Diyos ay karapat-dapat na sambahin. Pagkakat karapatan din natin ang humiling, wala pong problema doon, walang masama doon. But worship is not a time to demand God's response. Ang Diyos ay karapat-dapat na purihin. Ang Diyos ay karapat-dapat na sambahin. Hallelujah! Ang Diyos ay karapat-dapat na mahalin. Dahil siya ay nakaupo sa trono ng puso natin. Siya ang minamahal natin. At siya ang ating sinasamba. Number 4. God is the center of worship, of our worship. Ang Diyos ang sentro ng ating pagsamba. Makikita natin po yan sa buhay ni Gideon na hindi ang habit, hindi ang kanyang kontrolin, hindi ang kanyang posisyon, ano po, ang sentro ng kanyang buhay. Na walang ibang sentro ng kanyang buhay, kundi ang pagsamba sa ating Panginoon, ang Diyos na kanyang pinag-iipuan. Anong ibig sabihin na ang Diyos ang sentro ng pagsamba? Sa pagkutipan at sa pagkiministeryo ng ating Panginoon Jesus, nung lumapit siya sa templo, nagtatnan niya, nagtitinda sila
preparation. Ang sabi nito is not only for those aside. Hindi naman kung sa nakahanda, mag-exhort ka, praise and worship leader ka, o kaya sa umaga, devotion ka ng dapat, ang pagsamba, ang paghanda mo sa pagsamba, may kampanan ka, may wala, tayo nakahanda, dahil ang Diyos natin sinasamba ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen! Amen! Amen!
hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Makita ng Diyos ang aming katapatan. O dahil pagbabalik, mapagsama sa Diyos. Kailangan na interview si Bata ko yan kasi may naghihintay ko. Kailangan na interview ko at ako po sinasamba dahil meron naghihintay doon magdiinan ako magdiinan doon maligay doon. Worship is from beginning to end. Ang pagsamba po ay umpisa namin hanggang sa matapos. Hindi lamang po bago, hindi po para sa tao, kundi para sa Panginoon, para sa Diyos. Hindi po madali. Sabi ko nga po, pag umaga parang sa Lord, special day, para sa iyo Panginoon. Tulungan mo ako, Lord. Masabi ba ako na yung mga tao ay naulan ako na ito sa iyo ay talaga ng pagpapagalan ng pangalan mo. Bigit sa lahat ng pangalan mo. So ano po yung worship? Is from the beginning to end. So dito tayo magtatapos sa mga nasa mga. Ano po ba ang sa kasi? Ano po ba ang ibig sabihin ng usapan? Sino po nga sila sa ano po ibig sabihin ng windows open towards Jerusalem? Bukas ang mga pintuan patungo sa Jerusalem. Ang bukas sa mga pintuan ay nagsisimbolo ng salupin. Whom we love, and whom we worship, and who is our Lord. O sino ang ating pinamahal? Sino ang ating sinasamba? Sino ang nasa trono ng Diyos? Bakit ang isang Jesus ang nasa trono ng Diyos? Walang bagay, walang sino man ang makasira sa ating pagsamba.